Church ay talagang nakafocus po tayo nun sa pag-ibig, sa biyaya ng Diyos. And alam na natin to, pero let's learn about, alam mo yun, yung sa ibang view naman, pag-aralan natin ang pag-ibig ng Diyos doon sa journey po ni Peter. Pag-aaralan po natin. So, ang title ko po is Understanding God's Love. Alam niyo po sa Greek po ang love po ay merong 4 major word. Meron po itong pangunahing salita o tungkol sa pag-ibig. Meron po tayong tinatawag na eros, which is ang ibig sabihin po niyan sexual attraction or sexual love. So this is for marriage relationship sa mga mag-asawa, no? Meron din po tayong tinatawag na storge. This is a family love. Ito po yung affection na meron tayo sa pamilya natin. At meron din po tayong tinatawag na phileo. This is a warm feeling that comes and goes in intensity. So this phileo love is based lagi sa feelings, sa nararamdaman. At ito po ang karamihan sa ating mga tao. At ganito po tayo magmahal tayong mga tao, itong phileo love. At meron po tayong tinatawag na agape love. So this agape love, this is the God's kind of love. Ito po yung pag-ibig ng Diyos na meron tayo na dapat nating tularan. Ito po yung uri ng pag-ibig na Diyos na hindi natin pwede i-define ang agape na wala ang Diyos. It is the highest form of love. It is selfless, sacrificial, and unconditional. It seeks the good of others above self. So yun po yung agape. Consistent. It does not fluctuate based on performance. Kasi tayo mga tao, di ba, kapag hindi natin gusto yung ginagawa ng kapwa natin. Halimbawa, kahit sa asawa natin, di ba, pagka hindi natin gusto yung ginagawa niya, parang minsan na tinatabangan tayo sa mga asawa, sa kaibigan. Iyan yung naturalesa ng mga tao. But ito pong agape love, hindi po siya nagpa-fluctuate, hindi po na-turn off, kumbaga, sa atin. Kahit tayo ay may mga kapalpakan. So that's God's love. Kasi nga sabi sa 1 John 4, di ba? God is love. So ang Diyos po ang pag-ibig. And the greatest expression of agape love, sabi sa 1 John 4:9, God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Jesus Christ was the greatest expression of agape love that came on the face of the earth. Pinakita po ng Diyos ang kanyang pag-ibig nang isinugo niya ang kaisa-isa niya pong anak sa atin para tayo ibigyan ng buhay na walang hanggan. Sa Romans 5:8 sabi po, God demonstrate His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, makasalanan pa lang tayo, minahal na tayo ng Diyos. Ito po, lagi natin itong naririnig kay Pastor, di ba? Laging tungkol sa pag-ibig, na talagang siguro alam na natin ito. Pero, yun nga, makikita po natin na ang pag-ibig po ay hindi lamang siya nakabase sa mga salita. Nakita natin kung paano ang ating Diyos po ay sabi, God showed, God demonstrated. So, ibig sabihin, hindi lang sinabi ng Panginoon na mahal niya tayo, kung hindi ipinakita niya sa gawa. His love is more than words. Amen? Agape love is more than words. Sabi sa 1 John 3:18, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. The greatest expression of love is not by saying, I love you. Kasi di ba parang nung mga bata-bata pa tayo, akala natin pag sinabihan tayo ng I love you, talagang mahal na tayo. Parang yun yung basihan na, parang yung mga baguhan pa lang, ay, sinabihan niya I love you, kinilig na tayo, o di ba? But si Jesus never said the words I love you while He was here on earth. Hindi niya sinabing, Pedro, mahal kita. Si Pedro nagsabi na, tinanong ni Jesus si Pedro, do you love me, Peter?
Tapos sumagot si Pedro, I love you, Lord, di ba? Yes, Lord, alam mo na mahal kita. Pero yung literal na I love you, na sinabi ni Jesus, walang nakasulat sa Bible na I love you, ganito ganyan. Kung di, pinapakita po, sinasagawa po ng Diyos na mahal niya tayo. At iyon nga po ang gusto kong ibigay na example o pagtuunan natin ng pansin about this agape love ay tungkol doon sa pag-ibig ni Pedro sa Panginoong Jesus na nagsimula siya sa phileo love. Kasi bilang tayo by nature na mga tao, yun yung alam nating pag-ibig talaga. Until na-encounter ni Jesus talaga, ni Peter si Jesus, at doon niya naintindihan ang ibig sabihin ng agape love. Basahin po natin ang Lucas 22:31-34. Yan. Basahin ko po. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Sumagot si Simon, Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama niyo. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ko. So ito pong senaryo na ito po yung nalalapit po na pagdakip kay Jesus. Sinabi ni Jesus kay Pedro na siya ay 3 beses na ikakaila ni Pedro. At nabasa po natin yung mga salitang binitawan po ni Pedro kay Jesus. Ang sabi niya, handa akong mabilanggo at mamatay kasama mo. Sabi po ganon. Alam niyo po si Pedro po, ang personality niya ay very impulsive. Mainitin ang ulo, kumbaga siya yung tao na hindi mo na iniisip ang sasabihin. Lagi siyang may sagot, may reaksyon sa mga sitwasyon. Diba, kung mapapansin nyo, diba, parang pag nagsalita si Jesus, lagi siya yung parang pabida ba? Lagi siyang may sagot. Diba? So, no wonder na by default ay siya po ay naging leader ng mga apostles. Di ba minsan gano'n naman talaga sa isang grupo na, halimbawa sa mga kaklase, merong pabida na talagang dahil siya ay bibo, lagi siyang nasagot, siya na tuloy lagi yung nagiging leader. So, parang naging ganoon si Pedro. But his life was like a series of impulsive failures. Dahil sa pagiging padalos-dalos niya. Sa verse na to, sinasabi po ni Jesus na i-deny siya ni Pedro at ang sabi niya, handa siyang mabilanggo o mamatay para sa Panginoon. But in Luke 22, verse 54-62, kung babasahin po natin yon, Peter denied Jesus 3 times. So phileo love was mere words. Ang pag-ibig po ni Pedro this time ay puro salita, parang yabang lang ba? Maybe love niya talaga, pero malalaman po natin, mapapatunayan po natin na totoo ang sinasabi natin kapag po nakikita na yun sa gawa natin. Amen? Amen. Diba hindi tayo basta naniniwala sa isang taong panay ang testimony na binago siya ng Diyos, pero hindi naman nakita. So parang ang tawag doon, lip service. Diba? Kasi po tayo ay sabi, makikita po ang ating bunga sa ating gawa. Amen? So yan nga po, sinabi po ni Pedro na siya ay handang mamatay. Pero dumating po yung pressure, nung time na dinakip na si Jesus, kung napipicture out nyo po yung mga napanood nyo dun sa mga Passion of the Christ, no? Nung hinuli na si Jesus, nagtakbuhan, nagkalat-kalat po ang mga disciple. At talagang iniwan nila si Jesus. Ngayon po si Pedro po ay nakilala ng mga tao na isa ka sa mga tagasunod ni Jesus. At sinabi niya 3 beses na hindi niya nakikilala ang taong iyon. So ganyan po tayong mga tao. Sinasabi natin na mahal natin ang isang tao kapag maganda ang sitwasyon. Amen. Kapag wala pang problema,
Lalo na pag boyfriend-girlfriend pa lang kasi, ano lang eh, puro I love you, wala ka pa doon sa mabigat na responsibility, wala pang masyadong pressure, puro happy-happy pa lang. Pero pag naging mag-asawa na at inuulan na ng maraming pagsubok, hindi na natin mapanindigan yung mga pangako na binitawan natin. Kaya nakakalungkot po na ang dami na po ngayon sa panahon natin na talagang hiwalay. Dahil po sa phileo love na ang akala natin, ito talaga yung love. Puro salita lang, hindi natin napatunayan. That is phileo love because agape love is more than words. It's an action word, and agape love is more than just feelings. Amen. Sa Matthew 26:38 to 39, ito po, si Jesus po, basahin natin. Kaya sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan niyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng konti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maari po ilayo niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo ang mangyari. Si Jesus po ay meron ding emosyon. Meron po siyang damdamin. Hindi po siya exempted sa lahat ng emosyon na nararanasan ng tao natin ngayon, di ba? Siya ay tao. Nakakaramdam din po siya ng kung ano-ano na resulta ng emosyon. Sabi dito, ako'y puno ng hapis, lungkot, hinagpis, na halos ikamatay na daw niya kasi po, naiisip niya yung mangyayari sa kanya dahil nga alam niya kung bakit siya naparito, alam niya ang mangyayari sa kanya. Isa-sacrifice niya ang buhay niya para sa atin, mamamatay siya. At yung emotion niya nagra-rise up na parang gusto siyang pigilan. Minsan ganun po tayo, may magandang kalooban ng Panginoon sa atin. Ngunit dahil sa nararamdaman natin, dahil yung laging feelings ang nasusunod sa atin, hindi po nangyayari yung kalooban ng Diyos. May pinapagawa si Lord sa inyo, pero dahil lagi kayong kinakabahan, mayroong feelings, hindi mo magawa. Si Jesus ganun din po. Parang gusto siyang pigilan ng pakiramdam na yon para hindi matuloy. Diba? Alam niyo po, ang number 1 nating kaaway, hindi naman talaga ang, hindi naman yung tao, no? At talagang kaway natin, sarili natin. Talagang ang kalaban natin, sarili natin. Kasi may battle talaga sa ating, alam mo yun, pagkatao mo na, sarili mo na. Pero kung kayo po aware, may mga bagay kayong gustong gawin na alam mong ikabubuti nyo, hindi nyo magawa, parang wag na lang. So may struggle po talaga. And ito po, in this verse, nung malapit na pong ipako sa krus ang Panginoong Jesus, yun nga po, nakaramdam siya ng sobrang lungkot. But he ruled his emotion. Hindi po siya nagpadala sa kanyang damdamin. Hindi po siya nagpadala sa kanyang emosyon. Bakit? Dahil sa agape love. Mas nangibabaw yung agape love niya sa atin. Ayun. Dahil siya mismo ang pag-ibig, no? Pero yun nga, yung feelings pa rin, hindi pa rin siya exempted. Pero napagtagumpayan niya yung feelings na yon ng lungkot. So tayo dapat ganun din. Minsan, halimbawa sa mag-asawa, parang inis na inis ka na sa asawa mo, na parang may nagsasabi, na pakiramdam sa'yo na, hiwalayan mo na. Parang ganun, di ba? Sa mag-asawa po, hindi po yan pwedeng hindi sasagi sa isip ng mag-asawa. Ngayon, kapag sinunod mo ang damdamin, kasi sasabihin sa iyo ng damdamin mo, na sarili mo din na kawawa ka naman dyan. May mas higit pa dyan. So that's why, di ba? Siguro, napapanahon din talaga yung Katniel, no? 11 years. O di ba? Sa bagay, hindi pa naman sila mag-asawa kasi minsan ang tao pumapasok doon sa salitang pag-ibig na hindi naman talaga naiintindihan pa natin, lalo pag mga bata pa. That's why maganda yung marriage counseling. Yung bago ikasal, maipaliwanag kung ano ba talaga yung papasukin mo. It's not just words. It takes commitment. Ibig sabihin po kasi ng pag-ibig, may commitment po yan, may responsibilidad po yan kaakibat. And dapat po, lagi mong pipiliin na mamahalin ang asawa mo, mamahalin ang kapwa mo. Ito po yung agape love. So in verse 39, sabi, nagpasya siya na ang kalooban pa rin ng Diyos ang maghari
at hindi ang nais at nararamdaman niya. Kasi po ang agape love is keeping God's commandment. John 14:15, ang sabi po, if you love me, keep my commandment. Kung mahal natin ang Diyos, susundin natin ang kalooban niya. Ganun po ang nangyari po sa Panginoong Jesus, na 100% tao. Kasi parang tayo, kaya nagawa ni Jesus yan kasi Diyos siya. Pero tao din po siya. Diba? Sabi dito, meron siyang choice na hindi to pa rin. Hayaan na lang mamatay tayong lahat, mauwi lahat tayo sa impyerno. May choice siya eh. Pero dahil sabi doon, alam niya yung inuutos sa kanya ng Diyos Ama. Kaya sa kabila ng mga kapighatian at nakikita niyang mangyayari sa kanya, he obeyed the commandments. At yung phileo love naman po, phileo love was based on feelings. Ito po, dito po nagbabase si Pedro sa bawat pagsasabi niya na mahal niya ang Panginoong Jesus. Si Pedro po ay was speaking in phileo love. So tayo minsan pag sabi, I love you, diba? Sa kaibigan, I love you, mahal kita, Ate Ana, mahal kita. Pero once na may nagawang hindi maganda si Ate Ana sa akin, diba parang hindi natin mapatunayan, magagalit din ako. Parang sa atin, ngipin sa ngipin eh. Diba? Parang hindi pwedeng hindi niya magbayad. Parang gano'n. Diba? Walang utang sa Ate Ana, tapos tinakpan ako. Hindi, ipapakulong ko siya. Magbayad siya, ganyan, mabulok siya sa bilangguan. Pero sabi mo, mahal mo. So, yun po. So, si Peter po, ganun po yung pagsasalita niya sa Panginoong Jesus. Sa phileo love was based on feelings. Si Peter po ay nakabase sa emosyon niya, sa nararamdaman niya at that moment kay Jesus. So, si Peter po kasi is emotional. He is an emotional disciple. In a sense that he was impulsive in so many ways. His emotions or feelings got him into trouble. Di ba mainitin nga ulo niyan eh. Pag uminit ulo niya, di ba? Siya yung umano ng tenga ng sundalo, di ba? So in Luke 22 verse 31 to 35, out of his feelings or emotion, kaya niya sinagot ang Panginoong Jesus na handa siyang mamatay. Para dito, para kay Lord. So, Peter's definition of love is phileo kasi a few hours later, dininay niya nga si Jesus. So, maraming mga naghihiwalay na mag-asawa dahil daw they were not in love anymore. Ang sagot lagi ng mga artista sa US, sa ibang bansa, pag naghiwalay, we fell out of love. Once you were in love and then you fell out of love. So, anong klase naman pag-ibig yun, di ba? May expiration. Ang pag-ibig po ng Diyos walang expiration sa atin. Amen? Hindi po natatapos ang pag-ibig niya kahit gaano tayo maging matigas ang ulo, gaano tayo maging suwail, pa rin sa Kanya, mahal pa rin po tayo ng Diyos. Ngayon, ang daming naghihiwalay dahil wala ka nakikitang maganda sa asawa mo, maghiwalay na lang tayo. Dapat po ang asawa, kung meron man po may mga problema sa relationship, tandaan niyo po, kayo pong mag-asawa ay magkakampi. Kung ang asawa niyo po ay may weakness, hindi mo siya dapat iwanan, dapat tulungan mo siya. Na maging kalakasan po ang kanyang kahinaan. Tulungan mo siya paano, hindi. Kaya kayo, partner kayo eh, you are already one. Pinag-isa na kayo ng Diyos, so hindi na kayo dapat maghiwalay. So ibig sabihin, lalakad ka, mamahalin mo siya, mananatili ka sa tabi ng asawa mo sa kabila ng kapangitan ng sitwasyon nyo, sa kabila ng hindi magandang nangyayari sa inyo, dahil may commitment kayo sa isa. At yun po yung agape love. Hindi kayo nagmamahalan pagka laging may pera, pag laging malakas, pero pag may sakit na, iiwanan na, pag wala ng pera, sasama na sa iba. Hindi po ganoon ang agape love. So si Lord po kasi, ipinakita niya sa atin, nag-set siya ng example, paano tayo magmahal ang Panginoong Jesus. At yun po, ang sabi po doon sa Bible, imitate God, gayahin natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen. So nawawala po ang pag-ibig, no, kapag ang dami kasing turn off talaga sa tao, pero hindi natin naisip, kamusta naman yung ugali natin, no? Diba? Parang ang galing-galing natin, lagi natin nakikita yung kahinaan ng asawa natin, ba't magaling ka ba? Eh di ikaw na, kaya pag nag-away, eh di ikaw na,
Ikaw na ang bida. So mga ganon. So sa kaso po ni Pedro, nasabi niyang mahal niya si Jesus sa panahong maganda pa ang nangyayari sa kanilang journey ni Jesus. Wala pang pressure. At nasubok po ang pagmamahal niya kay Jesus nung dinakip na si Jesus ng mga sundalo. Nakaramdam po kasi siya ng takot. At sobrang gusto niyang iligtas yung sarili niya. 'Di ba? So alam niyo po, agape love is not self-seeking. Hindi po nito inuuna yung sarili. Kapag nagmamahal ka, hindi mo uunahin ang sarili mo. Sabi po sa 1 Corinthians 13:4-7, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs, love does not delight in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. So ito pong 1 Corinthians 13 na ito po yung agape love. At ito po ang kailangan nating maging lifestyle at habitual practice. Amen. Sabi dito, it is not easily angered. Hindi dapat magagalitin. Bawat pagkakamali ba ng asawa, big deal na sa atin, no? Tapos, sabi, it keeps no record of wrongs. Tapos na, 10 years na lumipas. Pag nag-away kayo, yung pa din ang issue sa'yo. Ni-record mo talaga, no? Hindi mo na nalimot-limutan, tapos na yun. So, hindi po dapat ganoon ang pag-ibig, no? Kapag self-seeking po kasi, ang ibig sabihin po nito, ng self-seeking, ang focus po natin laging nasa sarili natin. Ito yung pagiging makasarili, pagiging self-centered. Kapag self-seeking, laging ako muna. Paano naman ako? Yan po yung self-seeking. Laging kakaawa naman ako. Lagi na lang ikaw pinagbibigyan ko. Paano naman ako? Pero it always focus on our needs and preferences. It is the love of self. At yung phileo love was self-centered. Peter's love was self-centered during this time. Kasi bakit po? Bakit natin nasabing self-centered? Kasi dininay niya si Jesus dahil nais niyang iligtas muna ang sarili niya. That's self-seeking, kapag sarili mo muna inuna mo. Iniligtas niya ang sarili niya dahil baka madamay siya, baka dakpin din siya. Kaya lahat ng disciple nagwatak-watak nung kinuha na si Jesus. Natakot sila para sa sarili nila. Ang totoong meaning po ng self-centered po, sa ibig sabihin, nakasentro po yung action nila, nakasentro po sa sarili nila. Kasi ang totoong meaning po ng self-centered is pride. Bakit po? Kasi nakasentro sa sarili, ibig sabihin. So, ang pride po, pag in-spell po natin, P-R-I-D-E. Ano nasa gitna? I. Ako. Kaya yung mga taong laging ako, laging sarili, ang iniisip, ma-pride po yun. Pag nahihiya ka, sabi nga po, pagka po tayo mahihiyain, ma-pride ka din, self-centered ka. Nahihiya na nga ako, self-centered pa ako. Nahihiya na nga ako, nagtalago na, kayo na nga lang kumuha ng mga pinamimigay dyan ng church, hindi na nga ako pumunta, ma-pride pa ako, ano na nga ako, alam mo yun, sinantabi ko na nga sarili ko. Kasi nahihiya ka. Kasi laging ang isip mo, laging nasa iyo. So that's the meaning po of self-centered. When we value too much of our lives or ourselves, we cannot give agape love. Hindi po tayo makakapagmahal ng totoong pagmamahal, ng dakilang pagmamahal, kung lagi po tayong nakafocus sa sarili natin. So, parang sasabihin mo, parang unfair naman yun. Siyempre, kailangan mo naman ding mahalin ang sarili mo. Pero opo, kailangan din po dahil inutos po yun ng ating Panginoon. Pero unahin po natin yung pag-ibig dapat ng Diyos lagi ang nangunguna. The love of God. Di ba sabi, love God above all, di ba? Nang higit sa lahat. Amen. So, yun po sabi, love God. Sabi po, di ba sa utos ng Diyos, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And the second one is to love your neighbor as yourself. Equally po, ibig sabihin kung gano'n mo mahal yung sarili mo, gano'n din pantay ang pagmamahal mo sa kapwa mo. So, hindi sinabing love yourself above your neighbor.
'Di ba? Yes. So when we put too much value on ourselves, kaya nating talikuran ang mga pinangako natin sa ating minamahal. Alam niyo po, dito naman, para may mga asawa na ang mga karamihan sa atin, no? At iilan lang yung mga wala pa. Pag doon po sa mga wala pa, pag po tayo ay magpapakasal, tandaan niyo po, tayo po ang ating pong tutuparin habang nagsasama ang mag-asawa ay yung salitang binitawan niyo. Kung sinabi mong mamahalin kita sa hirap at ginhawa, tuloyin mo yon, tuparin mo yon. Kung mamahalin ka sa kalusugan at sakit, kapag nagkasakit ang isa, naging baldado, walang trabaho, ituloy niyo ang pagsasama niyo dahil yun ang sinabi niyo. Pag sinabing sa kasaganaan at kahirapan, magkasama kayo, manatili kayo kahit isang tuka na lang kayo. Hindi nyo hihiwalayan ang isa't isa. Kasi po, yun po ang agape love na tinutukoy po natin. Kaya maraming naghihiwalay talaga dahil kung ano-anong problema dumarating at hindi po nila naintindihan na meron silang pangako. At yun nga, masyadong nakafocus tayo lagi sa sarili. Kaya nga po, ang sabi ng 1 Corinthians 13, love is not self-seeking. Hindi tayo nagmamahal sa kung ano lamang ang makukuha natin sa kapwa. That's why doon sa John 21 ba yun, sabi, tinanong si Pedro, do you love me, Peter? Kasi ito po yung context na pinaghanda ng breakfast. Ito po yung nag-resurrect na si Jesus. Tapos pinaghanda po ng breakfast yung mga disciple. At sabi ni Jesus, do you love me more than this? So maraming, ibig sabihin daw po dun yung more than this. Maaring higit pa ba dito sa mga ginawa ko? Or mas higit doon sa pagmamahal ng mga disciple? And lagi pong sumasagot si Pedro ng, yes Lord, you know that I love you. And so ibig sabihin, tayo ba, bakit ba tayo nagmamahal? Nung napangasawa nyo ang asawa nyo, ikakasal pa lang kayo, naisip nyo ba, bakit siya? Dahil maganda trabaho? Dahil mabubuhay ako nito? Bakit si Doc? Bakit si Doc ang naging asawa ko? Bakit siya sa dinami-dami ng lalaki? Ba't siya ang pinili ko? Dahil doktor siya? Hindi di ba? Hindi. Alam ko sa mag-asawa, hindi lang dahil doon. Of course, isa sa mga factor na kaya niyang buhayin ang pamilya. Pero higit pa doon, we love our spouse for who are they. Kung sino talaga sila, just like God loves us for who we are. Amen? So, ganoon po pala ang pag-ibig. Maraming mga pagsubok, maraming mga kapangitan, kagaspangan ng ugali ang lumabas sa asawa ko, sa akin. Nakita niya, nanatili tayo sa mga asawa niyo, nanatili tayo sa isa't isa. Amen. So, yun po, ibig sabihin, hindi po pala natin kailangang mahalin ang isang tao kung ano lang yung mapapakinabang natin sa kanya. Amen? Yes. Amen. Amen. So, agape love is giving at the cost of sacrifice. John 3:16 sa Amplified Version, for God so greatly loved and dearly prized the world that He even gave up His only begotten unique Son, so that whoever believes in, trusts in, clings to, relies on Him shall not perish or come to destruction, be lost, but have eternal, everlasting life. Amen. Kapag po sinabing agape love, ang Diyos po, pagka po merong word na love sa salita niya, ang tinutukoy niya po doon is yung agape love. Yun po yung pag-ibig ng Diyos, which is nagbibigay lagi siya. He is always willing to give at the cost na isakripisyo niya ang kaisa-isa niyang anak. Amen. So yan po yung agape love. Kapag po sinabing agape love, ito po ay isang uri ng pag-ibig na may pagbibigay. Amen. Sabi nga, we can give without love, but we cannot love without giving. Hindi mo pwedeng sabihin mahal mo ang isang tao, pero hindi ka naman nagbibigay. Hindi mo pwedeng sabihin, I love my church, pero ayaw mo mag-offering. Hindi pwede mong sabihin na, I love you, pero pagka nangailangan siya, wala ka man lang ibigay, wala kang pakialam. At ang uri po ng pagbibigay,
Hindi po basta-basta lang. Minsan kasi tayo kung magbigay, halimbawa, o dalhin natin tong electric pan sa church, bulok na. Hindi po ganoon ang pagbibigay. Pag po tayo nagbigay, nagdala tayo, nagbigay sa kapwa, hindi yung pinaglumaan. Hindi yung nasira na. Sila na lang magbigay. Dapat may significance yung bigay mo. May halaga pa, hindi yung pagbasura nasa church. Pagbasura sa bahay, dali natin sa church. Hindi po ganon. Diba? Kasi kung paano tayo binigyan ng Diyos, yung precious one niya, yung kayamanan niya, ibinigay niya sa atin eh. Amen. Diba? So pag hindi natin kayang ibigay, wala po tayo doon sa agape love. At ito po ang gusto ng Diyos na meron tayong pag-ibig. Amen. Amen. So, at ang uri po, ang tawag dito, isa itong pagsasakripisyo ng napakahalagang bagay. So, gaya ng daddy God natin, di ba? Sinakripisyo niya po si Jesus. Tayo po, bilang tao, ang pinakamahalagang bagay sa atin, ano? Ang pinakamahalagang bagay po sa atin, yung sarili natin. Sariling buhay. Yan ang mahalaga sa atin, di ba? Inaalagaan mo, pinapakain mo, binibihisan mo. And if we are motivated by agape love, we will give up our pride. So minsan ang mga tao may mga kanya-kanya yung pride. Di ba hindi natin, alam mo, naiinis ka sa isang tao, hindi mo makausap. Kasi naiinis ka pero Kristiyano ka. Tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Bakit di mo kayang ibigay? May nagkasala sa'yo, halimbawa may nagkasala na lang sa'yo, di mo mapatawad-tawad. Di ba? Na para bang hindi siya deserving patawarin. Why? Because of your pride. Inaalagaan mo yung fried chicken dyan sa loob mo. No? So agape love always choose the welfare or benefit of others above ourselves. Na kahit na parang unfair naman yun, alam mo yun, ito po, ikwento ko sa inyo, kami po may private clinic po kami. And mabait po yung asawa ko talaga, no? Kaya nga gusto ko ako na talaga yung aakuin ko na yung clinic, babantayan ko na. Minsan po kasi, ang dami, pero bilang Kristiyano, ayoko namang awayin yung mga pasyente. Marami po mga pasyente, sila na nagbibigay ng terms kung kailan sila magbabayad. Para bang kami wala ba kaming binabayaran? Naka-aircon sila, wala sila sa center, pero dahil kakilala na, sige Dok, sa ganito na lang, ganyan. Saan ka naman nakakita ng doktor? Dahil kakilala lang, ganun sila. Doon kaya sila pumunta sa ibang doktor, nabunutan kaya sila, napustisuhan kaya. Alam mo, minsan yung sarili natin, sarili ko, gustong-gusto ko magwala. Sabi ko, ano ba naman nagsusumbong na lang kay Lord. Diba, pagka natanggap mo yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka na pwedeng impulsive sa feelings mo. Na pag naramdaman mo yung ines, manda ka sa akin, magbayad ka. Hindi pwedeng ganyan yung pag-uugali mo. Kayo ba nakapagpatapos sa asawa ko? Minsan gusto ko lumabas na gano'n alam mo yun, napaka-gentleman ang asawa ko. Sasabihin niya, hayaan mo na lang. Susumbong siya sa akin. Sasabihin niya, hayaan mo na lang. Sabi, hindi pwedeng gano'n, hayaan. Hindi pwede. Lumalabas talaga yung naturalesa natin Yung pileyo lang na sasabihin mahalin mo ang kapwa mo. Ay, mahal ko ang kapwa ko. Pero pag andyan na, nang-aabuso na, ay, hindi pwede yan. Mga abusado sila. Gusto kong maggaganon Pero nakokontrol natin. Why? Because we have received the agape love of God, which is, you give and I will take care of you. Sabi ng Lord sa akin, sabi ko, sige Lord, ikaw nang bahala, para namang wala kaming pangangailangan, Lord. Sabi ko, gano'n. Mga pangangailangan din naman kami. Isa lang nagsusumbong po ako sa Panginoon. Kasi parang ang unfair. Sabi ko, Lord, unfair naman yan, yung sinasabi mo yan. Pero hindi Sabi ni Lord, doon din papasok yung pagtitiwala mo kasi sa Diyos Ano ba kahit ba? Sabi ko, Lord, ano kaya? Gawin na lang namin charity itong clinic namin. Ano po ba talaga yung plano mo? Kaya gusto ko ipasara na lang kaya, Lord, yung clinic. Mag-full-time na lang siya sa government, wag na siya mag-part-time. Ang dami po na kapag ka naikabit na ang postiso, sabihin sa ganito, nag-13-month pay na ng ilang taon nang nag-13-month pay, wala na. Yung postiso papagawa na ulit at sira na.
Sabi ko, tingnan ko lang, bumalik-balik lang yung mga yan, tingnan ko. Alam mo yun, parang ang hirap po talaga na sabihan ng Lord na magmahal kayo, no? Parang, paano nagawa ng Lord na mahalin tayo? Buti na lang hindi natin katulad ng Lord, no? Amen. Kasi tayo, nakatingin tayo sa kilos ng kapwa natin eh. Kung siya hindi siya deserving, ay lumayas ka sa harapan ko. Di ba, hindi natin sila tutulungan. Pero kahit pa ulit-ulit po, sa tagal niyang nagkiklinik, laging may mga ganong pasyente, ang prayer ko na lang, na Lord, huwag mo naman kami padalhan ng ganong pasyente. Huwag naman laging ganon. Di ba? Pero alam ko, wala naman, siguro hindi nila naiintindihan yan, no? So, pinagpaubaya ko na. So, sacrifice para sa amin, parang sakripisyo na din yun sa amin eh, no? Na pambili mo na sana ng ganito, pambayad, pandagdag mo, ang dami mo rin bayarin, asawa mo lang may trabaho. So, syempre, ako yung nagwawala. Kasi wala ako, yung umaasa lang din ako sa ibibigay sa akin ng asawa ko. Eh kung wala siyang maibigay, anong ibabayad namin sa bayarin namin, di ba? So, dapat naman ng mga tao, may common sense din. Nagtatrabaho kayo, nagtatrabaho kami, may pangangailangan kayo, binigyan na kayo ng discount. Wala pa rin. At eto na lang muna, Doc, saka na yung kalahati. So parang gano'n. So, talagang dito sa mundo, we have lots of sacrificing na gagawin din. Yung pagpapasensya na lang sa kapwa, di ba? Na parang talagang kapag ma-pride ka, pag di ka marunong magbigay. Kasi sabi, love is giving at the cost of sacrifice. Na kahit minsan nga may out of our poverty, di ba? Tayong lahat, kahit na parang mahirap na, kulang na, kapos na. Pero pag may lumapit sa atin, di natin matiis, nagbibigay pa rin tayo. So that's sacrificial giving. Pero sabi po kasi ni Lord, we are to imitate God's love eh. No? That God's love in Christ, the love that gives, that counts no cost too great, and in sacrificing itself for others, offers all to God and does all for His sake. So yun nga, kung meron tayong mga ginagawa, isipin natin ginagawa natin yun sa Panginoon. Yun na lang yung encouragement natin sa sarili natin. And si Lord, siya naman yung magbabayad. So marami kaming na-encounter ng mga ganong pasyente. And hindi na siya ganoon kalaking impact sa amin. Hayaan mo na, ilang beses na yan nangyayari, di naman tayo pinabayaan ng Diyos. Amen. So talagang at the end of the day, si Lord pa rin talaga, kay Lord ka magtitiwala, hindi sa tao, hindi sa pera. Amen. Basahin natin ang John 21. Ay, sabi dyan pala, agape love is giving at the cost of sacrifice in Ephesians 5:2. Sabi po, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself a sacrifice for us and a pleasing aroma to God. So yun po, gayahin po natin yung example na ginawa ng Panginoon sa atin. No? Minahal niya tayo, binigay niya yung sarili niya para sa atin. And tayo po, every time na, halimbawa, kapos kayo, pero pinipili niyo pa rin pong magbigay. It's a pleasing aroma to God. Amen. Ito po ay mabangong samyo sa ating Diyos yung mga binibigay niyo. Yes. Okay, John 21:15-19. Gusto ko po itong basahin. Ito po yung sinasabi ko. Ito po yung naipako na sa krus si Jesus and then nabuhay na muli. At pagkatapos nilang, pagkatapos na yun, nagpakita ang Panginoong Jesus sa mga disciples. Sila Peter po at ibang disciple nagdesisyon na magpi-fishing sila, mangingisda. At nakita nila ang Panginoong Jesus. At yun, kinausap nila. And then, habang sila'y nangingisda, sabi dito, pagkatapos nilang mag-almusal, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Muling sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Pangalawang beses, sa pangatlong ulit sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nasaktan si Pedro dahil 3 beses na siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin po na mahal ko kayo.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa. Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Nung bata ka pa, ikaw mismo ang nagbibihis sa sarili mo. At pumupunta ka kung saan mo gusto. Pero pagtanda mo, iuunat mo ang mga kamay mo at iba na ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto." Paulit-ulit po, 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro kung mahal niya si Jesus. So, tayo po medyo manahimik tayo, mag-meditate tayo. 3 beses kayong tinatanong ni Jesus, "Mahal niyo ba ako?" So, malamang ang isasagot din natin, "Opo, Panginoon, alam niyo yung nasa puso namin na mahal namin kayo. Kaya nga kami nandito tuwing linggo." Diba? So, pwedeng ganun mga sagot natin. So, sa pangatlong tanong, si Pedro ay sabi na saktan. Dahil pangatlong tanong na, parang bilang tao, ikaw makukulitan ka din no? Ano naman si Lord? Lasing ba to? Di ba kakaintindi? Di parang ganun lang, parang sa natural lang na na conversation ng tao. "Oo nga Lord, mahal nga kita. Alam mo naman ang lahat ng bagay, di ba?" Kasi po, ang tanong po ng Panginoong Jesus is about agape love. Ang isinasagot ni Pedro is about phileo love. Ito po yung time na 3 beses idininay ni Pedro si Jesus. Pero nung nabuhay na muli si Jesus, tinanong niya si Pedro ng 3 beses din. So paulit-ulit 3 beses para ma-redeem yung pag-ibig ni Pedro kay Jesus. And this time, itong pag-ibig na sinasabi ni Pedro sa Panginoong Jesus, alam na ng Panginoong Jesus that He was answering love in agape love. Kasi sabi po dito ni Jesus, darating ang araw pagtanda mo na iuunat mo ang mga kamay mo. Like that po. At dadalhin ka sa lugar na hindi mo gusto. Ayan. So, si Pedro po kasi, siya po, sabi po doon sa Bible, na siya ang mangunguna para mabuo. After po ni Jesus, nung namatay po siya, nung nag-resurrect, nung wala na po dito sa mundo si Jesus, si Pedro po ang nag-build ng church. Ibig sabihin po, siya ang nanguna upang ibahagi ang salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Jesus. At ang daming na-convert, di ba? Ang daming tumanggap, ang daming nanampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya ang sinasabi lagi ng Panginoon sa kanya, alagaan mo ang aking tupa. So si Pedro po ay dumating po sa punto na inialay niya ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig niya po sa Diyos. Agape love is forsaking your own life for others. Sa John 21 verse 18, sabi po doon, "I tell you the truth, when you were young," yan po yung binasa natin kanina, "you were able to do as you like." Di ba pag bata pa tayo, kahit anong gusto natin gawin, ginagawa natin. Tayo ang nasusunod. Yan po yung phileo love. Tayo ang nasusunod. Kung naramdaman natin, bukso ng damdamin natin, sabihin natin, gagawin natin. But, sabi dito, "But when you are old, you will stretch out your hands and others will dress you and take you where you don't want to go." Sa verse 18, yun nga po, dahil sa pag-ibig niya sa Panginoong Jesus at pagsunod niya sa Panginoong Jesus ay sinapit din po. Sasapitin po din ni Peter, later on pag binasa natin, ang sinapit ng Panginoong Jesus. Si Pedro po ay kinrucify din po. Yun po ang kinamatay niya. Pero siya po ay kinrucify upside down. Dahil sabi niya, nakabaligtad. Dahil sabi niya, he is not worthy na mamatay na katulad ng sa Panginoong Jesus. That's why yung pong sinabi na ito, it was a prophecy of Jesus. Na dahil sa pag-ibig mo sa akin, iaalay mo ang iyong buhay. We have to, alam mo yung tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, we really have to deny ourselves. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung lagi kang lingon ng lingon sa pag-aari mo. Hindi Amen. pinapapunta ka, mag-mission ka doon, magbigay ka. Pagka lagi mong tinignan yung amount ng pera mo na meron ka lang ngayon, pag sinabing mag-offering ka ng ganito, hindi mo masusunod
kung hindi mo i-deny yung sarili mong pangangailangan at uunahin mo ang Diyos. Diba? Amen. So si Peter po, sabi po dito, so yun nga po, Peter will stretch out his hands. At yun na yung mga inuutos ng Diyos sa atin, hindi po madali eh. Hindi natin gusto. Amen? Actually, hindi natin gusto kung hindi natin talaga na-receive yung pag-ibig ng Diyos. Amen? Minsan, ganoon po tayo. Halimbawa, sinabi ng Diyos sa atin na, patawarin mo na yung kapatid mo. Kasi kaya ka nagkakasakit dahil na rin hindi ka nagpapatawad. So minsan, panay tayo pa-check up, panay tayo pa-doktor. Bakit kaya hindi mawala-wala ang mga sakit-sakit na ito? Sometimes spiritual po, hindi physical ang dahilan, hindi dahil sa Amen. pagkain. Spiritual, which is, meron kang kaaway. Kapag po hindi ka nagpapatawad, nagkukos po ito ng stress sa iyo. Nakakapasok ang kaaway, alam mo, nakakapasok sa buhay mo ang kaaway na siya ang kumilos. Ibig sabihin, kung anong meron ng kaaway, dala-dala niya sa buhay mo. Kahirapan, kakapusan, sakit, karamdaman, mga sumpa, na hinahayaan mo lang because of your pride. Hindi pwedeng patawarin ko yan. Masakit ang ginawa niya. Kapatid, kung pinatawad mo na kaya, edi tapos na lahat. Amen. Diba? Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, wag naman ganitong ibigay mo sa akin. Sasabihin mo si Lord pa ang nagbigay, ikaw nga ang gumawa. Tapos sinasabi ni Lord na patawarin mo, ayaw mo nga. Mas mahalaga yung fried chicken na yan. Ewan ko ba, bakit lagi tayo daw, sino ba may kaaway dito? Patawarin nyo na! Amen. So wala tayong kaaway, no? So are you willing to give up? Sabi po kasi dito, agape love is forsaking your own life, forsaking your pride. Are you willing Amen. to give up your pride just for the sake of loving God? Amen. And in result, yung sarili mo ang makikinabang. Amen? The agape love that He has demonstrated to you. Yun po yung gusto ng Panginoon. Are you able to practice agape love? And this hope will not lead to disappointment. Sabi sa Romans 5:5, for we know how dearly God loves us, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with His love. Siguro iniisip nyo po parang ang hirap namang i-apply niyang sinasabi mo. Na parang hindi ko yata kaya yan na, alam mo yun, Diyos lang makakagawa yan. Hindi po. Kaya po natin. Amen. Ang nais po ng Diyos ay tularan natin siya, sabi po yan sa Ephesians 5:1. Si Peter po, napakadami niyang kahinaan. Si Pedro po, representation po natin yan bilang tao. Kung ano si Peter, ganun din po tayo, no? Yan po yung example ng tao, si Pedro, at si Jesus ang example ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Si Pedro po, napakadaming kahinaan at pagkakamali. Hindi siya perpekto. Kahit na nga kasama niya ang Panginoong Jesus eh. Diba, kung napanood niyo yung The Chosen, nakakatuwa. Sabi ko, ganun pala yung personality ni Pedro. Tapos sinerch ko talaga, ganyan. Oo nga, may pagkaganon yung karakter ni Pedro. Makikitaan na siya ng kakaibang ugali. Diba? Alam niyo po, ang isang malaking pagkakamali at pinagsisisihan po ni Pedro sa buhay niya, yung dininay niya si Jesus. Tayo po dadating ang araw na matetest po ang pananampalataya natin sa Panginoon. Kung sakali yung pupugutan kayo ng ulo, magpapapugot ba kayo ng ulo, itatuan nyo lamang ang pananampalataya nyo. O matatakot kayo at tatakbo kayo. O itatwa ko na lang kaysa naman mamatay ako. Hindi po natin ma-imagine ang mangyayari. But this is why I am teaching. Kung talagang mahal natin ang Diyos, we will be willing to really forsake our own life, to die to self. Diba? Naalala ko po si Andrew Wommack, nanonood ako ng isa niyang video, na preaching niya. Sabi daw ng apo niya, dahil diba preacher nga siya, sabi daw ng apo niya, elementary days ng apo niya, sabi, Tagalogin natin, sabi niya, Lolo, kung ako ba, kung ikaw ba ay pupugutan ng ulo, papapugot mo ba ulo mo para sa Panginoong Jesus? Sagot ni Andrew Wommack, oo. Tapos ang tinanong siya ng apo, kung ako ang pupugutan ng ulo, papapugot mo ba ulo ko para lang sa Panginoong Jesus? Sabi niya, oo. Napakahirap, ano?
Parang pag sa sarili natin, o sige, I'm willing to die for Christ. Pero pag anak mo kaya, parang ang hirap ano, pero si Andrew Wommack, sabi niya, kaya tayo nahihirapan, kaya tayo madaling masaktan, kaya tayo madaling ma-offend, kaya tayo nahihirapan magpatawad because we love ourselves too much. Nairapan ka lang ng konti, hindi ka lang nabate ng usher, hindi ka lang napansin ng kapatiran sa labas. Masama ugali niyan. Na-offend ka na. Diba? Because you love yourself too much na kailangan ikaw ay laging babatiin. May ganito kang mga standard para mahalin mo ang tao na pag hindi niya ako pinansin, edi ayoko sa kanya. Minsan ganoon tayo no? Tapos sabihin natin, we love you Lord, pero yung kapitbahay mo, nagmumurahan lagi kayo. Diba? So, hindi po gano'n. So, are you able to practice love? Kaya nyo ba na mamuhay sa pag-ibig na gaya ng pag-ibig ng Diyos? Amen. Si Pedro, lagi niya sinasabi yes. Ngunit nang mabuhay na muli ang Panginoong Yesus, di ba si Jesus, siyempre, dumating siya, nabuhay na muli. Nakita niya yung senaryo noong siya'y dadakpin. Nawala yung mga kasama niya. Di ba parang ang sakit no? Halimbawa, may leader tayo, tapos parang kukuhanin siya, kikidnapin, tapos pinabayaan natin, nagtakbuhan din tayo. Patapos, pagdating muli ni Jesus, nung namatay siya at nabuhay na muli, pinuntahan pa rin niya yung mga disciple, di ba? Hindi siya naman, parang hindi ba siya yung hindi naman sane? Kumbaga, pinuntahan niya talaga agad. Siguro kung sa atin yon, tayo ay halimbawa, tayo kinutya nung mahirap pa tayo, tapos nung pagyaman ko, huyo kayo sa akin. Ganyan tayo, di ba? Pero siya, kumbaga si Jesus, halimbawa yumaman siya, pinuntahan niya pa rin yung mga tumalikod sa kanya. So tayo dapat ganon, kahit tayo ay inapi-api, nung tayong nakakaraan buhay natin, nung mahirap tayo, puntahan natin yung ng api sa atin at i-bless natin. Di ba? Sabi, fight the good fight of faith. Hindi ngipin sa ngipin. Pag lumapit sa'yo yung isang tao na, alam mo yun, na dating nang api sa'yo, ang tao sasabihin, hindi yan deserving bigyan. Ganito nga ginawa niya sa akin, natulungan ba ako niya nung nag-aaral ako, na halos hindi na ako makabayad sa tuition fee. Diba? Ganon tayo bilang tao, pero hindi po. So, para sabihin natin na hindi natin kaya po natin magmahal ng agape love. Why? Dito po sa Romans 5:5, because He has given us the Holy Spirit to fill our hearts with love. Amen. Kung tinanggap niyo ang Panginoong Jesus, meron ka ng agape love sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa iyo. Greater is He that is in you than he that is in the world. Diba sabi? Sino ba ang nasa inyo? Ang banal po na Espiritu. This agape love empowered and transformed Peter's life. His life changed dramatically nung namatay ang Panginoong Yesus at nung inibig pa rin siya ng Panginoong Yesus sa kabila ng pagtanggi niya, pagtatatwa niya sa Panginoong Yesus. Nabago po. Dahil siya ang namuno sa pag-build ng church, marami po ang tumanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Yesus. Hindi na po siya natakot para sa sarili niya, di ba? Kahit saan pumupunta siya, ibahagi niya ang Panginoong Yesus. So kapag na-encounter po talaga natin yung dakilang pag-ibig ng Diyos, mawawala ang takot, mawawala ang galit. Hanggat may galit pa dyan sa puso nyo, hanggat may mga kung ano-ano pang negatibo na hindi sa Diyos, kapatid, mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip ka na, natanggap ko ba talaga ang pag-ibig ng Diyos? Bakit parang hindi ko kaya yung sinasabi nila? Kapatid, nasa iyo ang banal na Espiritu. Suriin mo ang puso mo kung talagang sa puso mo pinapasok ang Panginoong Yesus. Baka naman napilitan ka lang, na-pressure ka lang nung pinatanggap ka, nung nilid ka, di ba? Sa kabila po ng maraming kapalpakan ni Pedro, no, naging powerful witness po siya ni Christ. Amen. Ang banal na Espiritu po ang nagbigay sa kanya upang mapuno ng pag-ibig ang kanyang puso. Kaya tayo po, hindi po magiging mahirap para sa atin ang mapatawad ang mga taong nagkamali sa atin. Hindi magiging mahirap para sa atin na hindi ibigin
ang mga taong hindi kaibig-ibig. Minsan tayong tao, minamahal lang natin yung mga taong kaibig-ibig. Amen? Mahal ko ang asawa ko kasi kaibig-ibig siya. Hindi ko mahal yung, halimbawa na lang, hindi ko mahal yung yung kaibigan niya. Dahil mabisyo yan, baka ma-impluwensyahan niya ang asawa ko. Hindi po, ang gusto po ng Panginoon, kahit po sila ay parang mga bastos, kahit mga walang ya, mahalin pa din natin ang kapwa natin. Paano nila maiintindihan ang pag-ibig? Ano ang kaibahan natin sa mga taong ito? Kung hindi natin ipaparamdam sa kanila ang mga natututunan natin, ang sinasabi natin, ang Panginoong Jesus. Amen. So yun po, ang pag-ibig po ng Diyos, pag po naunawaan natin, effortless na lang po. Kusa po tayong, kusa na lang po yung bunga na lalabas sa atin, na mahalin ang kapwa natin. And that's what happened to Peter. Naunawaan niya yung pag-ibig pala na sinasabi sa kanya ng Panginoon ay pag-ibig na kaya mong ialay ang sarili mong buhay. Diba? So that's agape love. And in Ephesians 3:19, ito po yung prayer ni Paul, no? And ito po yung gusto ko rin ipanalangin sa inyo, sa ating lahat. I pray that from His glorious unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ though it is too great to understand fully. Alam po natin na ang dami na nating narinig ng preaching about love. And kaya naman po, hindi kayang tapusin ito sa buong araw. Kaya we have to touch some of the scriptures, di ba? Kasi ang pag-ibig ng Diyos is too great to understand. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So yung pagkaunawa po natin sa agape love or perfectong pag-ibig ng Diyos ay makakapagpabago po sa ating mga relasyon. At mapapalalim ang ating kakayahan na magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Bagamat hindi tayo perpekto, tayo po ay tumanggap ng agape love sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na siyang kumikilos sa atin para po mahalin ng Diyos at ang ating kapwa. So Amen. that's agape love of God. Amen. So yan na lang po. Maraming salamat. Tayo pong manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Tunay nga po, Lord, na hindi po namin kayang unawain ng isang bagsakan lamang ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Kaya nga po, we continuously, Lord God, discover, Panginoon, yung dakilang pag-ibig, kung gaano to kalawak, gaano kalalim, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig na siyang tumubo sa aming mga kasalanan, Lord God. We are not worthy, Father God. Pero ngayon, Panginoon, tinitingnan mo kami, Panginoon, na may halaga, ng napakahalaga, Panginoon, dahil sa pag-aalay mo sa iyong sariling anak, Panginoon, na si Jesus. Lord, salamat po. Ang dalangin ko sa bawat pag-alis po ng bawat isa sa amin, Lord God, dito, ay daladala namin yung pag-ibig mo, Panginoon. Na nauunawaan po namin ito, Panginoon. Na ang pag-ibig mo, Panginoon, ay hindi laging tungkol sa sarili namin. It's not about us, Father God, but it's always about you, Lord God. Thank you, Lord God, na patuloy mo nga pong gamitin ang aming mga sarili, turuan, Panginoon, na mahalin ang mga taong hindi kaibig-ibig, mga taong nagpapairita sa amin, Lord, matutunan namin silang patawarin, O God. Matutunan namin silang tanggapin for who they are. At matutunan namin, Lord, ibahagi ka ang pag-ibig mo sa kanilang lahat. Lord, maraming salamat dahil kaloob, Panginoon, sa pag-ibig mo ay kasama ang kagalingan, Panginoon, mula sa karamdaman, Panginoon. Inalis mo kami sa mga sakit, karamdaman, pinagaling, Panginoon, sa mga sakit at karamdaman, Lord God. Iniahon mo kami sa kahirapan, Panginoon. Ikaw ay mayaman, ngunit naging mahirap ka para kami ay yumaman, Lord God. Thank you, Lord God, na ikaw ang pag-ibig mo ang nagbigay kalakasan, Panginoon, sa
sa aming mga buhay at naging pag-asa namin, Lord, sa mahirap na buhay dito sa mundo, Lord God. Thank you, Lord God, that through your Holy Spirit, you empower us and transform us, Lord God, to be a loving people of God, Lord God. Na kung saan, Lord God, hindi na kami mahihirapan, Lord God, na ibahagi ang pag-ibig sa lahat ng tao, Lord God. Just like what you did to Peter, Father God, Lord, may we learn how to really give up our pride, Lord God, to forsake our life para matupad namin yung mga kalooban mo sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga may problema po sa relationship. Thank you, Lord God, na umapaw po. I speak forth na umapaw po ang pag-ibig sa puso nila at everyday, Lord, laging may bagong habag at awa din silang maibigay, Panginoon, sa kanilang mga asawa, pamilya, anak, magulang, Panginoon, na gaya ng nare-receive namin every morning, that your mercy is new every morning. Father God, we thank you for this morning. Thank you, Lord God. We praise you in Jesus' mighty name. Amen.